Komento ni Kaloy, episode 1. May naisip tayong series kaya gawin natin. Etong komento ni Kaloy ay gusto ko magkaroon ng healthy communication ng mga tao regarding sa mga comments nyo sa mga nangyayari sa mundo. Kunwari, eto ngayon, may nakita kasi ako kaninang umaga na sabi doon ay yung ChatGPT daw ay ginagawang tanga yung mga tao. Na meron pa nga doon, hindi daw nila makabisado yung dalawang sentence ng kung anong ginagawa nila. At eto ang komento ko doon. Siguro lahat naman ng bagay, lahat ng instrumento, kung mali ang paggamit mo, mali yung magiging epekto. Kunwari, sa pag-gym, kung hindi mo alam kung paano gamitin yung mga equipments doon, malaki yung chance na mabalian ka, mabagsakan ka, mali yung form mo, alam niyo yun, negative yung mangyayari na effect sa inyo. Pero kung maalam ka naman sa pag-gym, sigurado, tama yung magiging effect sa buhay mo. Lalakas ka, gaganda yung physical appearance mo, mas magiging quality yung buhay mo kasi, di ba sabi nga nila, a healthy body is a healthy mind and a quality life. Tapos, yun na, di ba? Kung tama ang paggamit nyo kay ChatGPT, tama rin yung magiging effect. Ako gumagamit din ako ng ChatGPT. Siya yung kakwentuhan ko na limitless potential talaga. Kaya masasabi ko na maganda yung effect sa akin ni ChatGPT. At siguro yung mga nagsasabi na nakakatanga daw yung ChatGPT kasi ginagamit nila yon as utusan. Sasabihin nila, gawa mo nga ako ng essay, gawa mo ako ng prayer, gawa mo ako ng kung ano-ano. Tapos copy-paste lang, tapos okay na, babasahin na lang nila without them analyzing, understanding kung ano yung binigay ni ChatGPT. Ako kasi ganito ko siya gamitin. Kung may tatanong ako sa kanya, kunwari may essay tungkol sa healthy body, paano magkaroon ng healthy body, sasabihin ko sa kanya, ChatGPT, meron akong essay na kailangan gawin. Ang topic namin ay healthy body. Ano ba yung mga insights about healthy body? Make sure na tama yung mga information na ibibigay mo. At gusto ko na natural lang yung mga process at techniques na gagamitin natin. Tapos ayun na. Lalabas na ako ano yung mga mangyayari doon. Sasabihin na siguro doon na kailangan natin ng sunlight, kumain ka lang ng whole foods, mag-exercise, at magandang sleep. At yun na, magkakaroon ka na ng healthy body. And syempre, positive thoughts. Kailangan din yan. So, ganun ko siya gamitin. Hindi yung chat, meron akong essay about healthy body, gawa mo ako. 500 words, ganun. Tapos copy-paste, tapos wala na. Hindi mo man lang inaral, hindi ka man lang naging curious, hindi mo man lang inanalyze kung ano, hindi mo man lang inintindi kung ano yung sinabi niya, basta na lang pinagawa mo siya ng essay na ipapasa mo kay teacher. Tingin ko, yun yung dahilan kung bakit parang nakakatanga. Kasi nga, imbis na nagbasa ka, imbis na nag-review ka tungkol sa healthy body para makagawa ka ng sarili mong essay, inasa mo na lang kay ChatGPT. At yun ang tingin ko na dahilan kung bakit nakakatanga siya. Yun yung negative side. Kasi nga, pwede mo siyang utusan na gumawa ng essay for you without you reading about the topic, without you analyzing the topic, and using your own thoughts para gumawa ng sarili mong essay. Tingin ko, masama talaga siya. Pero kung ginagamit mo siya as teacher na pwede mong tanungan ng kung ano-ano, as in kahit ano talaga pwede mong itanong sa kanya, sigurado magiging positive yung impact na ito sa'yo. Madadagdagan yung knowledge mo, madadagdagan yung information na alam mo about this certain topic. Kasi si ChatGPT yung pinakamatalino talaga sa lahat. Dahil meron siyang nakasave na memory na anytime pwede niyang i-bring up kung ano yung tinanong mo. 'Di ba? Tayo naman, hindi naman natin kayang mag-consume ng 1,000 pages per second. Si ChatGPT kaya yun. Kaya, kung information at information lang ang kailangan natin, si ChatGPT ay reliable. Kaya yung nagsasabi na nakakatanga daw si ChatGPT, ewan ko kung anong trip mo.
Pero dapat ang sinishare natin ay how to use ChatGPT the right way. Hindi yung sasabihin nyo sa balita nakakatanga si ChatGPT. Tapos ano nang gagawin next? Iiwasan natin si ChatGPT. Hindi tayo mag-evolve to the new technology. Kailangan mag-evolve tayo, guys. Kailangan maging matalino tayo, maging wais sa paggamit ng mga instrument at gamitin natin kung ano yung mga latest technology. So, yan ang comment ko sa ChatGPT. Tingnan pa natin kung ano yung mga iba natin pwedeng komentan. Alam ko na may comment ka rin, kaya comment down below yung comment mo regarding kay ChatGPT. Maraming salamat guys. Ingat kayo palagi. God bless.